Greetings in Jesus Christ, precious and wonderful name. Our Bible study lesson for today is about the continuation of government commercial Babylon of Revelation chapter 18, verses 6 to 14. Verse 6, ibigay din ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo at ibayuhin ninyo ng ibayo sa kaniyang mga gawa. Sa sarong kanyang pinaghaluan ay paghalo ninyo siya ng ibayo. Reward her even as she rewarded you, and double unto her double, according to her works. In the cup which she hath filled, fill to her double. Ano pong sabi? Ibigay din ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo. So God will give Babylon exactly what she deserves. Ano pong sumunod? At ibayuhin ninyo ng ibayo sa kanyang mga gawa. And double unto her double, according to her works. So yung pong double restitution was required in the Old Testament in cases of theft. Sa Old Testament po, pagka po ang isang tao ay nagnakaw, magbabayad po siya ng doble. Yan po ay nasa Exodus chapter 22, verses 4 to 9. Sa ganitong paraan po marahil nakamit ng Babylon ang kanyang kayamanan through dishonest dealings. Verse 7. Kung gaano ang pagkakapagmapuri at pagkapamuhay na malayaw, ay gayon din naman ang ibigay ninyo sa kaniyang pahirap at pagluluksa, sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, ako'y nakaupong reyna at hindi ako bao, at hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa. Una po nating makikita ay ang pagkakapagmapuri, yung pong pride, yung pong kayabangan. Sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, ako'y nakaupong reyna. Ang reyna po ay powerful at lahat ng bagay ay mayroon siya. Kaya po ganoon kayabang ang Babylon. Pero ano po ang sabi ng 1 Timothy? Tingnan po natin ang sabi ng 1 Timothy chapter 6, verses 17 and 18. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Verse 18. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Ayan po dapat ang ugali ng isang may Kristo sa puso. Again, magkakaroon lang po ng merit o ng halaga ang ating mabubuting gawa kung may Kristo ka na sa puso. Pero kung wala ka pang Kristo sa puso, ang iyong mabubuting gawa ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Ito po ay napag-aralan natin. Okay po, thank you po. Ngayon, ano pong sabi sa Babylon? Sabi po, huwag magmataas, huwag magmayabang. Sapagkat lahat ng tinatangkilik po natin, lahat ay galing sa Diyos. Kaya po dapat tayo magpakumbaba. Okay, balik po tayo sa verse 7,
chapter 18 ng Revelation. Okay po. Okay. Ano pong sabi sa susunod? Pagkapamuhay na malayaw. Pagpapakasawa sa sarili. Ito po ang self-indulgence. Pangatlo po ang sabi, at hindi ako bao. At hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa. Hanggang wakas po, makikita pa rin natin ang kayabangan ng Babylon. Kasi po, ang bao o ang widow, siya po yung nagluluksa sapagkat siya po ay nawalan because of a loss. Pero sabi niya, hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa. Di po ba? Di tama. Sinungaling pa rin. Pagka po ikay namatayan, nawalan ka, magluluksa ka. Maski hindi mo pakita sa mga tao, at sa sarili mo, nagluluksa ka. You're in mourning. All these things are characteristic of worldliness and materialism. Kaya po ang Babylon ay godless, materialistic world. Dahil po sa kanyang kayabangan, dahil po sa kanyang pagkapamuhay na malayaw, her judgment comes in suddenly. At makikita po natin ang wakas ng Babylon, umpiso po sa verse 8. Ngayon, tingnan po natin ang Luke. Ito po ay magandang aral para sa atin. Sa Luke chapter 12, verse 16, ano po ang sabi? Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita dito. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Verse 17. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. 18. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. 19. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Verse 20. Datapwat, sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, thou fool. Hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. This night, thy soul shall be required of thee. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? 21. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kaniyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Wow! Yung pong kayabangan ng mayamang ito ay nasa kanyang puso. Basahin po ulit natin ng verse 19. Tingnan po ang verse 19. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Pero ano po ang sabi ng Panginoon sa verse 20? Tingnan ang verse 20. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, thou fool, this night thy soul shall be required of thee.
hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? So, aral po sa ating lahat ito na lahat po ng bagay ay galing sa Diyos. Kaya, kung pinagkatiwalaan po kayo ng Panginoon, magpakumbaba po kayo and share kung ano po ang gusto ng Diyos na i-share ninyo. And do it for God's glory. Okay po? Okay. So, balik po tayo sa Revelation chapter 18. Nasa verse 8 na po tayo. Kaya't darating sa isang araw ang mga salot sa kaniya, kamatayan at pagluluksa at gutom, at siya lubos na susunugin sa apoy, sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. Ito na po mag-uumpisa ang wakas ng government commercial Babylon. Kaya't darating sa isang araw ang mga salot sa kanya. Therefore, her plagues will come in one day, and ang destruction po ng government commercial Babylon will come suddenly and with completeness. Susunugin po ang Babylon ng apoy. For strong is the Lord who judgeth her. Yung pong bandang huli. Sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. So, this warns us to never put our trust in what man can build. For no matter how great, God can destroy it in less than an hour. Grabe ano po? Okay. Punta po tayo ng verse 9. At ang mga hari sa lupa na nangakiapid ay nangabuhay na malayaw na kasama niya ay mga sisiyak, mangagsisiyak at mangagsisitaghoy tungkol sa kanya pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunod. Ito pong mga hari sa lupa ay hindi lamang po yung 10 nation confederations ng Babylon na nasa Revelation chapter 17 verses 12 to 16. Kundi ito po ay sa buong mundo. Nangagsisiyak at nangagsisitagoy dahil sa pagkasunog ng government commercial Babylon. Pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog, they all mourn because of the destruction of Babylon. Bakit? Dahil po, her commercialism means the control of the people and luxury in their carts, all of which is now lost. Nawala na pong lahat. Kaya po, pagka tayo meron, huwag po tayo magyabang. Isang pitik lang po ng Panginoon yan, tanggal lahat yan. Verse 10. At nangakatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya, na nangagsasabi, sa aba ng dakilang bayang Babylonia, ng bayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. Isang oras lang po. Sandali lang po, isang pitik lang po ng Panginoon kung anong meron tayo. Tanggal po lahat yan. Kaya po lahat ng bagay na yan ay galing sa Diyos, kung ano po man ang pagpapala na ibinigay sa inyo, ay purihin niyo pong Panginoon. At maging humble po kayo. Standing at a distance because of fear. At nakatayo sa malayo dahil sa takot. Ito pong mga hari, they stand afar off in fear because they are afraid of being a part of it. Natatakot sila na masama sila sa parusa na nangyayari sa Babylon. Kaya po sila nakatayo sa malayo. Pero their judgment
will come suddenly at sila po ay hindi makakatakas. Napakagandang lesson po nito sa atin. Kung inaakala mong makakatakas ka sa mga kasalanang ginagawa mo, ay nagkakamali ka. Dadating ang oras sa iyo, suddenly, ang kaparusahan sa mga kasalanang ginagawa mo. Because your sin will find you out. Tingnan niyo po ang nangyari sa Babylon. Ang kanya pong kasalanan ay umabot na hanggang langit. Kaya dumating na po ang kaparusahan sa kanya. Ganon din po ang mangyayari sa mga tao na hindi natatakot sa Diyos, na gumawa ng kasalanan sa harapan mismo ng Diyos. Wala po tayong maitatago. Tayo pong lahat ay nakikita ng Diyos. Wala po tayong maitatago lahat. Napakasarap po ng isang mananampalataya kay Kristo, na lahat ng kasalanan mo ay napatawad na. Pero, tandaan niyo po ito, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ang isa pong tunay na mananampalataya kay Kristo ay hindi nabubuhay sa kasalanan. Kaya search yourself. Examine yourself kung ikaw ay tunay na nasa pananampalataya. Sapagkat hindi po tayo ay nabubuhay sa kasalanan. Humingi na kayo ng tawad bago ninyo tinanggap si Jesus sa puso nyo. At napatawad na po kayo. Kaya po, tumalikod na po kayo sa inyong kasalanan. At mamuhay na po tayo ng malinis sa harapan ng Diyos. Tandaan niyo po, your sin will find you out. At that's na po natin ito last week. So, review lang po ng konti. Okay po? Thank you po. The great city Babylon, the strong city, the burning of the city is symbolical of the fall of the whole powerful government commercial system. Nang makita po ng mga hari yung pagbagsak ng Babylon, they know it means the fall of the whole system, the commercial and political system. Okay po? Okay po. So verse 11 po tayo. Ang mga mangangalakal sa lupa ay nangagsisiiyak at nangagluluksa sa tungkol sa kaniya, sapagkat wala nang bibili pa ng kaniyang kalakal. Their grief is occasioned by the loss of their trade and from the luxury items that their trade provided, for not by their love for Babylon. Hindi po nila talagang mahal ang Babylon, kundi yung po lang ino-offer ng Babylon. At ito po ay in-itemize po ng verses 12 and 13 kung ano po yung mga iyon na kanilang kinakalakal. Tingnan niyo po natin ang 12. Ng kalakal na ginto at pilak, at mahalagang bato, at mga perlas at mainam na lino, at kayong kulay ube at sutla, at kayong pula, at sari-saring mababangong kahoy, at bawat kasangkapang garing, sa bawat kasangkapan ng mahalagang kahoy, at tanso, at bakal, at marmol. So, in-itemize po ito sa verses 11 and 12. Pinakikita po sa atin ang mga luxury items ng kanilang merchandise. One, of gold, silver, precious stones, and pearls. Ito po ang una, jewelry items. Pangalawa po, fine linen, purple, silk, scarlet. Ito po ay apparel, kasuotan. Noong pong unang panahon, these were the colors and fabrics of the extremely wealthy. Yung pong mayayaman. Ito po yung kanilang mga ginagamit na apparel. Pangatlo po, sari-saring mababangong kahoy at bawat kasangkapang garing
at bawat kasangkapan na mahalagang kahoy at tanso at bakal at marmol. These are luxurious furnishing. Pagka po kayo mayaman, nasa inyo po lahat yan. Ano po? Verse 13. At kanila, at especias, at insenso, at ugwento, at kamangyan, at alak, at langis, at mainam na harina, at trigo, at mga baka, at mga tupa, at kalakal ng mga kabayo at mga karo, at mga alipin at mga kaluluwa ng mga tao. Yung po English, mas madali po. And cinnamon, odors and ointments, frankincense. Ito po yung perfumes and spices. Ito, ang makakagamit lang po ito, yung po mga can afford. Yung pong mga mayayaman. Okay po? Sumunod. Wine, oil, and fine flour, and wheat, and beasts, and sheep. Good food, ano po? Good foodstuffs. Yun po. Yun pong ginagamit ng kaya mayayaman. Marami po silang pera, so they can buy anything they want. Pang-anim po, horses and chariots. Ito po yung kailang transportation items noong unang panahon. Maikukumpara po natin sa ating planes, yung mga autos, mga sasakyan. Ito po yun, no? At pampito po ay yung slaves and souls of men. So ito yung mga katulong, slaves and human lives. Hawak nila, may pera sila, so they can buy anything, even the souls of men. Okay po, now verse 14. Ano pong sabi ng verse 14? At ang mga bungang pinipita mo ay nangapalayo sa iyo. And the fruits that thy soul lusteth after are departed from thee. At sa lahat ng mga bagay na maiinam at mariringal ay nangalipol sa iyo at hindi na mga susumpungan pa. Ulitin po natin. At ang mga bungang pinipita mo ay nangapalayo sa iyo. At lahat ng mga bagay na maiinam at mariringal ay nangalipol sa iyo. At hindi na mga susumpungan pa. Yung pong mga nasa, yung pong desire ng tao are the fruits that man's soul lusted after. Nawala po yun sa kanila. Are departed from them. Nawala na po. Nangapalayo na sa kanila. They are described as the fruit of the desires or lusts of the soul. Tingnan po natin sa 1 John. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Tingnan po natin ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutang ito, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. 16. Sapagkat ang lahat ng nangasa sanglibutan, ang masamang pita masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masmangpitan niyoon datapwat. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Yung pong pita
Yung pong mga nasa sanglibutan. Lust of the flesh, masamang pitan ng laman. The lust of the eyes, ang masamang pitan ng mga mata, and the pride of life. At ang kapalaluan, ang kayabangan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Okay po? Balik po tayo sa Revelation chapter 18, verse 14. Ano pong sabi? At hindi mga susumpungan pa. Yan po yung bandang huli, yung huling-huli po, no? At hindi na mga susumpungan pa. And thou shalt find them no more at all. Will no longer find them. So, everything passes away. But the things done for Christ will last. But he that doeth the will of God abideth forever. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Okay po? So putulin na po natin dito. Masyado na pong hahaba. Okay po? So Lord willing po, we'll do the last part of chapter 18 next week po, Lord willing. Okay po? So I hope and pray that I will see you here, there, or in the air. Goodbye!